Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, January 31 na po, 2026, meron po tayong banta ng low pressure area na nakikita po sa first week po ng February. So aalamin natin kung yan ba ay magiging isang ganap na bagyo. At aalamin din po natin ngayong araw po ng Sabado, ang weather forecast natin o lagay po ng panahon. Meron pa rin tayong shearline, meron tayong localized thunderstorms at meron pa tayong northeast monsoon. Bago tayo magpatuloy, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-subscribe po ninyo ang ating YouTube channel. Malaking bagay na po yun para sa amin. Maraming salamat po. Kamusta po kayo? Magandang araw po ng Sabado. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyo pong tagapaghatid ng balita sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Sabado. So ngayon po ay wala naman tayong anumang bagyo na minomonitor sa loob at sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero uulitin ko po, naglabas po ang pag-asa sa Tropical Cyclone Threat Potential, which is meron po tayong nakikita dito na isang low pressure area o banta po ng low pressure area sa pagitan po ng February 4 hanggang sa February 10. So matagal pa naman at ito ay may mga pagbabago pa, pero kino-consider po natin na ito ay isang typhoon threat or banta po ng posibleng magiging isang bagyo, mahinang bagyo. Bagamat ngayon, kung makikita po ninyo sa ating tinatawag na weather forecast, ay wala tayong bagyo o low pressure area, pero unti-unti nagkakaroon ng sirkulasyon ng hangin o cloud cluster dyan po sa may bandang silangan po ng Mindanao. So ngayon po ay silipin muna natin yung ating pinakamapa, then I will explain. Explain ko po sa inyo yung pinakalagay po ng ating panahon. Kung makikita nyo po sa ngayon mga kaibigan ko, mga kababayan, sa atin pong tinatawag po na forecast weather condition, yung live na weather radar natin. Ito po, tignan nyo pong mabuti at para din clear at napapakita ko sa inyo mabuting galagay at galaw po ng hangin, galaw po ng ating panahon. So ngayon, wala po tayong anumang bagyo ha. Kung may nakikita at marinig kayo na merong bagyo, wala ho. Very clear po tayo ngayon sa bagyo at low pressure area. Actually, medyo maganda ang magiging panahon ngayong araw po na Sabado. Pero bandang hapon po, may mga banta po ng mga pag-uulan dahil sa iba't ibang weather system o tatlong weather system. So unahin na po muna natin yung tatlong weather system natin. So ito po, dahil po sa shearline, ito, i-zoom in po natin, then ipapakita ko sa inyo mabuti. Kung napapansin nyo po yung kulay asul na yan, na may konting pula, yan po ay yung dinatawag natin na shearline. Hanggang ngayon po kasi hindi pa rin nawawala ang epekto ng shearline. Ito po kasi yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. Nabubuo ang shearline pero hindi naman ito kalakasan ha. Kaya hindi po tayo dapat mag-alala kung magkakaroon ba ng mga malalakas na pag-ulan ngayong araw po ng Sabado. So apektado po ng shearline ang mga lugar po ng Eastern Visayas, kasama po ang Central Visayas, Caraga, ang Catanduanes, Albay, Sorsogon po, Masbate, Camiguin, Misamis sa Oriental, Davao Oriental. Yung mga lugar na yan, asahan po natin ang cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po sa shearline. So, ang shearline, may possible po ito na impact sa mga lugar na yan na pagbabaha sa mababa pong lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. So mas maganda na i-monitor at bantayan natin yung lagay ng panahon. Hindi po kasi porket maganda ang panahon sa umaga, sa tanghali, magiging kalmado tayo. Ang madalas, pag ganitong may shearline, sa hapon po yan nagpapaulan. So dito naman po tayo sa area po ng Cagayan Valley, sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at sa may Aurora. Ang weather condition po sa mga lugar na yan o lagay po ng panahon ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies po with light rains. So pag cloudy skies with light rains, dahil po yan sa northeast monsoon. Actually, ang amihan natin ngayon medyo nag-iba yung direksyon ng hangin niya. Imbis na ito ay pababa dito po sa may extreme northern Luzon, dito siya nanggagaling sa may bandang silangan. So ngayon kasi nakikita naman natin medyo malamig pa rin, pero ito po may isa na o mababawasan na paglipas po ng ilang mga linggo o by next month hanggang sa matapos po ang February. So after po nun, medyo mainit na, heat index naman tayo, mas mainit na panahon naman ang ating mararanasan. Pero hindi po porket magiging mainit ang panahon sa mga susunod po ng mga linggo, mga buwan, wala tayong i-monitor ng mga low pressure area
o banta po ng posibleng bagyo. So yung mga lugar na apektado ng Northeast Monsoon, Cagayan Valley, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ifugao at Aurora, wala naman po itong masyadong significant na impact, pero mag-ingat pa rin tayo sa mga pag-uulan lalo sa hapon at sa gabi. Dito naman po tayo sa may Negros Island region at the rest po ng Mindanao. Yung mga lugar po na yan, sa ngayon po ay may mga tsansa po ng maulap na kalangitan, cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa mga localized thunderstorms or local thunderstorms. Ang mga localized thunderstorms po natin, madalas po yan sa hapon din. Mga bandang after lunch, alauna hanggang sa alas 5, dyan nagkakaroon ng mga pag-uulan. Uulitin ko ha, yung mga lugar na apektado ng localized thunderstorms, dyan po yan sa may bandang Negros Island region at the rest po nalalabing bahagi po ng Mindanao. Dito po sa may area na yan. So bakit? Dahil dyan umiihip din itong mainit or maalinsangan na hangin. Wala sa update natin ng easterlies pero nararamdaman at nagpaparamdam na siya dito po sa may bandang silangan po ng Eastern Visayas. So kung mapapansin nyo, may circulation ng hangin dito. Ito yung sinasabi natin na banta ng low pressure area na mabubuo sa first week po ng February. Dito naman po sa may Metro Manila, the rest po ng ating bansa ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na merong mga isolated light rains dahil po sa Northeast Monsoon. Ito po mga kaibigan ko, mga kaibigan, para hindi po tayo kabahan. No? Yung mga nanay po natin dyan, kamusta na po? Pasensya na ho kung absent tayo ng mga nakaraan, pero babawi naman po tayo. Ito po, pag sinabi ho kasi natin na Northeast Monsoon, ito po yung talagang medyo malamig na hangin. Kaya minsan, nasasabayan niya ng mga pag-uulan dahil sa iba't ibang weather system. Tulad ngayon, meron tayong Northeast Monsoon, meron tayong shoreline, merong mga localized thunderstorms lalo sa hapon at sa gabi. At minsan, ang Northeast Monsoon sinasabayan ng high pressure na hangin. So ulitin ko, magandang panahon naman ang aasahan natin ngayon sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero sa hapon, kinakailangan po maging alerto at maging handa tayo dahil sa tatlong weather system, ang shoreline, Northeast Monsoon, at ang localized thunderstorms. So ngayon, balikan natin yan. I-explain ko po sa inyo mabuti yung ating tinatawag po na banta ng low pressure area na mabubuo po sa pagitan po ng February 4 hanggang sa February 10. So first week po ng February ay meron tayong nakikitang LPA na manggagaling po dito sa may bandang silangan po ng Mindanao. Kung mapapansin nyo sa ating mga mapa, sa ating mapa, live weather map natin, hindi pa naman actually nakikita yung pinaka-sirkulasyon. Ito nga pong low pressure area. Itong LPA po na nakikita natin, medyo mahaba po yung radius niya. At ito po nasa low chance na category para maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Pero lagi kong pinapaalala sa inyo, kahit LPA, LPA yung mahinang bagyo, always po nating minomonitor at pinapantayan yan para din mas malaman natin at mas maihatid ko sa inyo yung pinaka-kondisyon sa lagay ng ating panahon. Minsan kasi kahit maganda ang panahon, maaraw, mainit, minsan merong mga paparating po ng mga low pressure area. At doon tayo bumabase sa ating tropical cyclone threat potential. Tignan nyo mabuti, meron nang nabubuo po na cloud cluster dito. Etong umiikot po na to, kung mapapansin nyo, zoom in po natin, yan, ang hangin po na yan. Yan yung sinasabi natin na banta po ng LPA na mabubuo po at lalapit dito sa may Eastern Mindanao sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng February 4 hanggang sa February 10. So, tinatanong sa atin kung ito ba magiging bagyo o ito na ba yung magiging susunod na bagyong tatawagin bagyong Basyang. Yung iba kasi may nakikita daw silang update na yung bagyong Basyang daw magiging malakas. Lilinawin ko lamang sa inyo kapag nasa amihan season tayo o merong Northeast Monsoon, yung pagtitrigger o paggalakas ng mga LPA o mga bagyo hindi nauuwi sa typhoon o super typhoon category kasi merong malamig na hangin na siyang pumipigil para palakasin or ma-develop ang isang mahinang bagyo. Napansin naman natin doon sa bagyong Ada, hindi nga lumakas ng hanggang typhoon o super typhoon. At kung sakali man po maging LPA o maging bagyo,
tropical depression ng LPA sa ating tropical cyclone threat potential, dito yan dadaan sa may bandang eastern po ng Mindanao. So possible na lumapit din yan sa Eastern Visayas. Pero uulitin ko, hanggat hindi pa yan actually nabubuo o pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility, may mga tsansa pa ito na magbago ng direksyon at pwedeng malusaw, no? Pero ito, lagi ko sinasabi sa inyo, merong LPA na nakikita, pero hindi ibig sabihin automatically yan ay magiging bagyo na. May tsansa yan na manatili pa ring low pressure area habang papasok sa PAR o Philippine Area of Responsibility hanggang sa dumikit po sa Eastern Mindanao. Ang tendency kasi nito, kapag ka nabuo po o lumakas ang shear line, at nagkaroon ng easterlies. Ang easterlies po kasi, ito po yung maalinsangang hangin na nanggagaling sa Karagatan Pasipiko. Yan yung nagpapalakas sa mga low pressure area na nambubuo sa may bandang silangan ng ating bansa. Kung titignan nyo mabuti, ang easterlies natin, wala siya sa update. Pero meron na siya dito kahit papaano. Itong mahinang sirkulasyon ng hangin yan. Ito kasing malakas na hangin yan. High pressure na hangin yan na nanggagaling sa may taas. Yan yung isang nagbibigay ng matinding hangin sa atin, no? Lalo na dito sa may bandang Eastern Visayas. At mas nararamdaman natin ang epekto ng amihan o northeast monsoon kapag merong high pressure ng hangin. Uulitin ko, bagamat sa ngayon ay wala pa naman tayong bagyo na minomonitor, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, unang-una, yung paalala ko, ito ho, kailangan pa rin natin maging updated sa lagay ng ating panahon. So kung minsan wala ho ako, okay lang manood po kayo sa iba, wala naman pong problema doon. Pero I highly suggest po na sa atin kayo manood, no? Dahil dito kasi ina-explain ko po mabuti at iniiwasan ko yung matakot yung mga viewers natin, yung mga followers natin, especially mga senior. Yun po, sila po yung mas inaalalayan ko, no? Sila po kasi yung medyo alam naman natin, pag matatanda na, medyo may mga sakit na sa puso. Ayaw kong magulat sila, matakot. Kaya inuunti-unti ine-explain ko mabuti yung nakikitang typhoon threat, no? Sa February 4 hanggang sa February 5, yan po yan makikita lalabas sa ating forecast track. Hindi po magiging malakas na bagyo. Klaro po tayo doon. At mas magandang panahon ang aasahan natin ngayong araw hanggang sa mga susunod na mga araw hanggat hindi po pumapasok ang first week po ng February. Maging updated pa rin. Yung pangalawang paalala ko po, kinakailangan sa ngayon po ay maglinis tayo ng ating kapaligiran. So kahit nakita natin na meron tayong shear line, yung kulay asul po na yan, yan po yung shear line. Ibig sabihin, pag mga lugar po na apektado ng shear line, ay makakaranas po ng mga mahihinang pag-ulan. Yung mga lugar naman apektado ng northeast monsoon or amihan, may mga tsansa magkaroon ng mga light rains. Pero most of the time, pag apektado ng shear line, malamig na hangin or hangin po ang nararanasan sa mga lugar na yan. Pero hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. Tulad ng aking sinabi sa update, meron tayong mga localized thunderstorms dyan po sa may bandang silangan po ng Mindanao o ilang bahagi ng Mindanao. Kaya bandang hapon at sa gabi, kung lalabas po ng bahay, ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglaang bugso po ng mga pag-ulan. Yung pangatlong paalala ko, lagi ko sinasabi, ngayon po ay papasok po, malapit na rin kasing mag-summer o magtag-init, pero hindi pa rin tayo 100% sure na itong LPA na namomonitor natin sa ating tropical cyclone threat potential ay hindi magiging bagyo. So kinakailangan, i-safety pa rin natin ang ating mga importanteng gamit, mga dokumento, mga papeles sa mas maayos na lugar. Dapat ay meron din po tayong go bags. Anytime, meron mang bagyo o wala, mamaya kasi hindi lang bagyo kasi ang kalaban natin dyan. Minsan may mga lindol, may mga putok ng bulkan, dapat meron po at nakasafety yan para madali na lang natin dadalhin. Yung isang paalala ko lang ko sinasabi na kung meron tayong mga budget, pwede natin pagtibayan po ang ating bahay, no, haligi, mga bubong, doble ang pako, no? Ibig sabihin, check kung may mga butas. At ito, importante, mag-imbak tayo ng pagkain po na tatagal na pang ilang araw. Lalo na po yung mga nakatira sa mga bulubundukin o malalayong lugar na malayo po sa city. So dapat meron tayong stock ng pagkain. Ang hirap, no? Kasi pag tayo o pagka kayo po ay nabutan ng ulan sa daan, mas mahirap pa po yun. At ito pa mga kaibigan, like ko sinasabi na kinakailangan po, no?
tayo ay manalangin sa Panginoon. So lagi ko naman sinashare, sinasabi ko sa update natin kapag ako po nagbabalita na always tayong manalangin at huwag tayong manalig sa ating sariling karunungan. Bagkos kinakailangan natin ng guidance na nanggagaling po sa ating Panginoon. No? Kinakailangan lagi nating ipag-pray na yung sama ng panahon na nakikita sa first week ng February ay hindi pumubuo bilang isang bagyo. Bagamat kinakailangan natin ng pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, especially sa mga lugar po na mayroong mga pananim o mga palayan. Pero hindi natin pinagpipray o hindi natin ninanais na magkaroon ng mga malalakas po na mga bagyo. At ayon din sa pagtatala ng Pag-asa, ngayong nalalapit po na February, ang tsansa na magkaroon ng bagyo ay isa lang. Hindi yan sosobra sa dalawa dahil po papasok na tayo sa tinatawag na tag-init, no? Pagkatapos ng amihan, tag-init na yan, so mas maalinsangan na panahon ang ating mararanasan. Pero dahil po sa climate change, kahit po tag-init or summer season, may mga bagyo pa rin pumapasok at nabubo. Bagkos madalang yan, pero nangyayari pa rin dahil sa patuloy na pagbabago po sa klima ng ating panahon. Uulitin ko sa mga hindi nakaabot sa unahan, no, ang ating lagay ng panahon, wala tayong bagyo ha, sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero first week ng February, merong monitor na low pressure area na lalapit dito sa may eastern po ng Mindanao. At ang tatlong weather system na nakaka-apekto sa atin ngayon, unang-una po, ang shoreline, northeast monsoon at ang mga localized thunderstorms. So ngayon kaibigan ko, mga kababayan, yan po muna pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyo at God bless po.